Ito na ang part 2 ng Pangasinan visit. Tara sa 100 Islands. Pero bago yan, pa-register muna tayo. Ito nga pala yung breakdown ng mga rates and fees nila. So merong 120 pesos for the registration fee, small boat, good for 5 packs, 1.6, life vest and snorkel 250, and garbage bag for 200. Total of 2,170. Yung garbage bag, refundable yan. Pagbalik, kailangan mo lang kasama yung mga basura mo at makukuha mo yung 200. Saktong alas 7 kami umalis para matapos na rin ng maaga. Yung bangkero ko nga pala, si Mang Junior, siya yung makakasama ko sa buong araw at siya na rin ang bahala sa mga pupuntahan namin. 15 to 20 minutes mula Lucap Wharf ay mararating mo na ang 100 Islands. May 124 na isla daw ang meron dito. Tinanong ko na rin si Kuya kung lahat ba ng isla ay may pangalan at kung posible ba napuntahan lahat. Sabi niya, karamihan sa mga isla ay puro lang bato at walang pwedeng daungan. Tulad nito, kulang daw ang isang araw para malibot lahat. At dahil doon, sinubukan ko na lang bilangin lahat sila. At sa wakas, narating na rin natin ang pinakaunang isla. Ganito siguro yung pakiramdam ni Magellan nung una niyang daong dito sa Pilipinas. First stop, Sandal Island. Sabi ni Kuya, itsurang sandal daw kayo siya, kaya tinawag na Sandal Island. So, tingnan natin. Bonsai Park pala to. Medyo mataas nga lang talaga. May viewing deck din pala dito. Yeah. Din sa taas. Woo! Wow! May cafe pa dito. Sabi ni Kuya, ginagawa pa lang daw. Try nating umakyat. Ayan. Akitin natin sa pinakataas. What? May beach na nga pala dito, pero sabi ko kay Mang Junior, doon muna kami sa zipline habang wala pang tao. Maraming zipline adventure dito, pero sa Governor's Island ang pinakamahaba. Meron nga palang bayad ng 500 pesos, pero meron namang ibang zipline na mas mura, 300 at 150. Depende na lang talaga sa trip mo at sa budget syempre. After magsuot nga ng harness, maglalakad pa tayo ng 15 minutes para marating yung tuktok ng zipline. Wakas! Okay, bibitaw ko na ako. Hindi pa sir, Hindi straight pa. pa. Higa ng konti sir, higa. Tingin muna sa camera sir. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my God! Woo!
naman halata, no? Pero muntik nang humuywala yung kaluluwa ko doon. Bumaba na agad ako at lalangoy pa ako pabalik sa kabilang isla. Hindi, joke lang. May speedboat na no kasama yung package namin na maghahatid sa akin. O, di ba? Sosyal. At dahil feeling vlogger tayo, sinabi ko na kay Kuya na ihatid na ako sa next stop natin, ang Quezon Island. Ito nga pala yung isa sa mga developed na isla sa buong lugar. Meron na dito ang mga kainan, mga overnight rooms and cottages, at iba't ibang mga water rides tulad ng banana boat at kayaking. Hapon na kaya napagdesisyonan kong puntahan na yung last island na nasa listahan namin ni Mang Jun. So ayun, tapos na rin tayo dito sa Quezon Island. Hinihintay na lang natin si Kuya. Let's go to the next one naman. May mga private islands nga pala dito katulad nito na pwede mong rentahan ng buong isla. Mag-ready ka nga lang ng mga 50 to 100,000. Di tayo bilong doon kaya dito na tayo sa kabila. May lagusan daw dito papunta sa isang special na lugar. Fit na fit sa finale natin. Maraming salamat Alaminos. Maraming salamat 100 Islands. Talagang nag-enjoy ako. Hanggang sa muli. Last stop,